guys, good morning. Welcome to my vlog, GTB TV. Today is February 6, 2024. So gagawa po ako ng content about po sa kung paano po yung dapat gawin bago po natin sampahan o bago po natin i-operate ang isang equipment o tinatawag na excavator. Palito po siya. Palito po yung mga nakarang vlog ko yung about sa paano pag-operate. Ngayon po yung ituturo ko naman kung ano po ang dapat gawin bago po natin sampahan ito, bago tayo pumasok dito, bago po tayo mag-operate, kung paano pa tayo mag-check ng equipment before po tayo sumampa o mag-operate nito. So wala na pong intro, tara, let's go. So guys, ito na nga, nakababa na ako. Bali, ito po yung unit ko, yung old generation model. Sanit din po siya. So before po tayo mag-start, bali meron po akong papakita sa inyo. Papakita ko lang po sa inyo kung paano po mag-check everyday bago po tayo sumampa dyan, bago po tayo mag-operation. Dapat po muna alam po natin ito para po sa mga beginners dyan, sa mga bago pa lang. Ito po yung dapat yung gawin. Bali sa amin po kasi, dito sa amin, ito po yung mostly na ginagawa namin. Ito po siya. Meron po kami tinatawag na blow baguettes. Yung blow baguettes po, ito po yung mga meaning niya: battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tire, cell. So yan pong i-check natin lahat. Pag na-check na po natin lahat yan, pag okay na siya, so pwede na po tayong sumampa dyan sa loob. Pwede po tayo sumampa dyan, pwede na po tayo mag-operate at mag-operation na po sa trabaho. So tara, let's go. So yung una pong i-check natin yung battery. Yung battery po, dito po makikita yung battery na yan. Close po na muna natin ito. Okay. So bubuksan lang po natin ito. Yan. Yan. Nabuksan na po natin yan. Check lang po natin yung battery. Yan. Ito po yung battery nya. Titignan lang natin dyan yung loob kung maganda ba yung connection, o baka mamaya meron pong mga nasunog dyan o sumabog. Okay, yung next pong check natin yung lights. Ayan po, pangalawa, lights, yung ilaw. Buksan po natin yun ulit. Okay, titignan po natin yung lights kung may mga basag o baka lost connection. So yun po yung ilaw. Tsaka ito po yung ilaw. Ilaw po ng cabin po yan. Cabin po, ilaw dyan para sa taas, isa po dyan. Tsaka dito naman po, ayan. Parang okay naman po siya. Gano'n lang po. Tapos yung next pong titignan natin, yung oil. Yan po yung oil nya. Yung oil po, dalawa po yung oil. Pwede po yung diesel. Dito po yung sa diesel. Yan po yung diesel oil nya. Tingnan natin kung may laman. Okay, meron. Okay. Tapos yung next naman po na oil, yung sa engine oil po. Dito po natin makikita yung engine oil. Bubuksan po natin ito. Nagbablur yung camera. Ayan. Yun. Okay, yung camera ko nagbablur. Bali yung engine oil po guys, dito po siya. Yan. Ito po tinatawag ng dipstick. Dito nyo po makikita kung may laman ba yung oil nyo o wala, at yung level nya. Yan po. Ito po tinatawag ng dipstick ulit. Babalik lang po natin yan. Yan. Okay, ibalik na po yan pag okay po at may laman. So okay, next po ay water. Yan po yung water. Yung water po, na dalawang water po ito eh. Water po para sa radiator, tsaka water po para sa wiper nya. Yung sa radiator po titignan natin. Babalik po tayo sa baba. Tara, let's go.
sunod po ay water, tubig. Andito lang po ulit yung water, katabi lang po siya ng battery kanina. Yan, ito po siya. Yan, kaya po sinabi ko, dalawa po yung water. Water para po sa wiper, tsaka water po para sa radiator. Yung galing po sa radiator, ito po siya. Oo, pero mostly po yung nilagay dito coolant. Minsan po water, tubig. Sa amin po coolant po kasi. Yan, kaya maganda pa, nandito pa yung level niya, kaya marami pa siya, okay. Kaya ito naman po yung para sa wiper, medyo full tank po siya. Nandito po yung tubig, hindi lang po makita, pero nakikita ko po siya, andyan po. Okay, yung next po na i-check natin ay yung air niya po. Actually po yung air po sa sasakyan po ito. Kapag dito po sa amin sa Baku, mostly po hindi na po namin tinitignan to, kasi pang sasakyan lang po ito. Ang gas po, yung gas, ayun po yung diesel namin kanina, yung pinakita ko po doon sa engine. I-check po natin yung engine ulit. Tara, let's go. Yan, ganun lang po yung way ng pag-check. So akit po tayo ulit, bubuksan po natin ulit yung engine. Tingnan po yung engine kung may mga lost connection, sira, sunog. Ito po siya ulit. Yan. So ito po yung dipstick, yung kanina yung hinugot ko, yung para sa oil nya. Ngayon titignan po natin yung engine. Ito po yung engine nya. Titignan lang natin kung natanggal ba yung mga belt, o baka may naputol po siya ng papilas. Ganun lang po, titignan nyo lang po siya. Sa mga beginners dyan, ganun lang po yung gagawin nyo. Yan. Tapos double check nyo rin po yung mga nuts nito, baka maluwag. Pero huwag nyo pong hawakan pag mainit po ito, mapapasok po kayo. Check nyo lang po, tignan nyo lang yung mga nut, baka may mga loose. Okay naman po siya, wala naman pong damage o sira o sunog. So yung sunod po ay tire. Okay, titignan po natin yung tire natin, yung gulong. Tara po. Malalaman nyo naman po pag may tagas, basa po dyan. Okay, ito po yung tire ko. Yung gulong po ng unit ko ay tawag po dyan trackpad, kasi bakal po yan. Yan. Titignan nyo lang po, baka meron pong kulang sa pad nya. Yan, check nyo lang po, okay naman po siya, wala naman po kulang. Kaya sa kabila, check natin din yung kabila po. Ito, check nyo lang po ulit, tignan nyo kung kompleto ba yung pad nya. Yan, gano'n lang po. Tapos yung last po ay ito, pinakamahalaga sa lahat, yung self. Ito po siya, self, sa panghuli. So papasok na tayo, pag-usapan po natin yung self na yan, kasi ito po pinaka-importante sa lahat eh. Yan, pag na-check nyo na po lahat yon, pwede na kayo pumasok sa unit nyo, at para ma-check na rin po ang sarili. So ito po pinakamahalaga sa lahat, gaya po ng sinasabi ko, yung self. Kasi kapag halimbawa may problema po kayo at sa trabaho kayo, hindi po kayo makapokus nun, hindi nyo po magagawa ng maayos yung trabaho nyo, at baka po maka-aksidente pa kayo o kayo po yung ma-aksidente. Kaya importante po yung self. Dapat